ito yung last topic nyo naman sa highway engineering. So, nilagay ko to sa highway engineering dahil nandun naman sa ating syllabus yun. Design of pavements. So, dito, meron tayong konti lang naman na problem solving tungkol sa design of pavement. Dahil design nga siya. Pagde-design ng pavements. So, ano nga ba itong pavements na tinatawag natin dito? No? Hindi ko na ilalagay yung meaning niya. Hindi ko na sinulat dahil alam ko naman is maintindihan nyo naman siguro kung ano yun. Kasi ang pavement, so ito, ilalagay, hanapin ko na lang yung, ano niya. Pavements are a form of exterior surface covering, typically raised and used by pedestrians, running parallel to and on either side of a road. They provide an area that is separated from and so protected from vehicular traffic. So, kung naintindihan nyo, kung hindi nyo rin naman naintindihan, explain ko na lang, na yung mga yan is parang yung sidewalk lang na dinadaanan nyo dito along Arellano pag pupunta kayo dito sa school natin. So, yun lang yun. Pavements is a form of a sidewalk. Ito lang yung yung daanan lang siya ng tao. So, hindi lang sasakyan. Pero, along the road siya. So, tabi lang siya ng road kung saan dumadaan naman ng vehicles. So, yan. Before we proceed to problem solving, so yan, bibigay ko muna yung mga formula na kailangan nyo. So, rigid pavements without dowels. Ayan, T is equal to square root of 3W over F. And rigid pavements with dowels naman is T. Dalawa yan. T is equal to square root of 3W over 2F at edge. At yung isa is 3W over 4F naman at the center. So, yan. So, where T is equal to thickness ng pavement, W is wheel load. Wheel load in kilonewton, thickness in meters kung nasa metric system tayo. So, and F is allowable tensile stress in MPa. So, yan. Flexible pavement, T is equal to 0.564 square root of W over F1 minus R. So, thickness of pavements pa rin. F1 is the allowable bearing pressure of subgrade. R is the radius of circular area of contact between the wheel load and pavement. So, yan. Para masama nyo maintindihan yan, mamaya i-explain ko na lang. And this one is the thickness of pavements in terms of expansion pressure. So, yan. Ito, para maano nyo masyado is, hanapin nyo na lang yung meaning ng flexible pavement, yung subgrade, ano pa bang kailangan? Expansion pressure. So, T is equal to expansion pressure over pavement density. So, yan, mga yan naman is given. Madali lang talaga siyang gamitin. So, stiffness factor of pavement is equal to SF. SF is equal to cube root of ES over EP, where ES is modulus of elasticity of subgrade and EP is modulus of elasticity of pavement. So, may nakikita kayo dyan, dowel. So, pati ako hindi ko rin alam yan dati. So, what is a dowel? So, yan. Sinerch ko siya. Ito yung meaning niya. So, dowels. So, dowels are placed in transversal contraction or construction joint of concrete pavements and help to transfer load between individual slabs. So, dowels allow horizontal movement of slab during contraction in the time period after laying the concrete pavement and at temperature changes. So, nagets nyo kaya? So, kung ako, binasa ko yan, hindi ko nagets. Kasi, siguro nagets ko naman konti. Ayan. Basta, ayun, transversal contraction, sabi lang. So, para mas maintindihan nyo, yung dowels are parang cylindrical rod siya na parang reinforcement sa loob ng pavement natin. So, hindi nyo siguro napapansin yan sa mga ginagawang roadsides. Pero meron yan. Pag may nakikita kayo pag sa kadugtungan ng, ng ating, yung, may hindi pa tapos na construction ng road. May makikita kayo dyan na parang nakalabas na parang rod. It's either in a form of plastic, wood, or metal siya. So, tatlo yan. It's either wood,
plastic or metal. Pero feeling ko, ang halos nakikita ko naman is puro metal. Kasi nga, ginagamit siya kadalasan sa road, which is kailangan mo naman ng ano, ng mas matibay, no? So, yun. Kasi kapag gumagawa ka ng ano, ng road, 'di ba hindi naman siya tuloy-tuloy na sinesemento. Parang ano lang 'yan, parang hindi siya tuloy-tuloy na sinesemento. Meron sila kasing sinusundan na sukat do'n. So hahatiin nila 'yon. Do'n sa hati na 'yon, lalagyan nila ng dowels. Bakit nilalagyan ng dowels? Bakit nga ba? Para suportahan yung road or yung pavement para buhatin kung ano man yung dumadaan do'n. So, kung mas malaki, syempre, hati yun eh. Hindi naman yun continuous na ginawa. So, dun sa hati na yun, lalagyan nila ng suporta na dowels. So, nawala na ako. So, yan. So, lalagyan na nga nila ng suporta ng dowels, which is to prevent the slab to parang kapag daanan siya ng mabigat na bagay, hindi siya bibigay agad. Hindi siya parang mag-i-slant or yung isa aangat, yung isa magba-backward, parang anong tawag doon, lulubog, parang ganun. So hindi siya parang mare-realign na mawawala sa linya niya. So yan, yun ang purpose ng dowel. So yung parang suporta siya. So, reinforcement na siya. So, yan. Para naman hindi na masyadong matagalan, in-explain ko lang naman kung ano yung ibig sabihin nun. So, dito, lang kayo ng napakadaling problem. So, determine the thickness of pavements from the following conditions. Number 1, the pavement is to carry a maximum wheel load of 60 kN. The pavement is without dowels. So, anong gagamitin nyo? So, kung kanina, binigay ko na yung mga formula, hanapin nyo na lang kung ano yung kailangan nyong gamitin. So, dahil dito without dowels, hindi yung unang formula ang gagamitin natin. So, FC prime is equal to 20 MPa and use allowable tensile stress of concrete pavement 0.06 FC prime. Number 2, the concrete pavement has a density of 0.0025 kg per cubic centimeter and expansion pressure of 0.15 kg per centimeter squared. So, yan. Nagmamadali ata ako dito. Number 3. A 53.5 kN wheel load has a maximum tire pressure of 0.62 MPa, which is uniformly distributed over the entire area. Tire area contact to the roadway, assuming the subgrade pressure not exceeding 0.14 MPa. Determine the required thickness of flexible pavement structure according to the principle of the cone pressure distribution. So, kung ano lang yung binigay ko kanina, formula yun lang yung gagamitin nyo. So, dito sa una, dahil without dowels siya, na sinabi naman na without dowels. So, rigid pavements without dowels yung gagamitin yung formula. Ito lang yun, napakadali. Given na ang W, which is the wheel load, 60 kN, gawin mo lang Newton. So, 60,000 all over, may binigay na allowable tensile stress, kaya i-include mo yan. So, 0.06 times the FC na 20. So, yan. Simplify mo, magiging 387.30 mm. Kaya, ang magiging thickness mo, i-round off mo yan pataas, which is 388 millimeters. Next, number 2. Thickness of pavements in terms of expansion pressure. May binigay na expansion pressure, kaya expansion pressure formula agad yung gagamitin mo. Ito, expansion pressure over pavement density. Yan, 0.15 over 0.025. Ang sagot is 60 centimeters. Convert to millimeters dahil millimeters kadalasan naman talaga ang ginagamit kapag nagsosolve ng ganito. So, 600 millimeters, final answer. Yun lang. So, lastly, number 3, a 53.5 kilonewton wheel load. So, ayan, hindi ko na babasahin. Pagod na ako. Yan, flexible pavement structure. Flexible, dahil nandiyan na yung word na flexible pavement, doon na tayo sa flexible pavement formula. Ito yun, yung mahaba. Yan. Yan. May thickness? Wala. Yun ba yung hinanap? Ayun, yun yung hinanap. May W,
May wheel load? Meron. 53.5 kilonewtons. May F1? Meron. Alin kaya dyan? Bahala kayo dyan. Sinabi na yan dun sa mga meaning nung mga variables dyan. And R is the radius. So, ngayon, wala kang radius. Bakit? Paano? Paano mo gagawin? Yan, mag-isip kayo. Teka lang. Pagod na ako eh. Ayan. Mag-isip kayo. Ngayon, wala kang radius, saan mo kukunin yun? Balik tayo naman sa... Ano ba yun? Strength of materials. Balik tayo sa strength of materials. Stresses, may stress dyan, no? Maximum tire pressure, 0.62 MPa yung nilagay. So, dahil dyan, meron kang formula na stress is equal to force over the area. Given na yon. Ayan, binigay ko na yung formula na kailangan ninyo. Ayan, gamitin nyo lang yung utak nyo kung paano ka makakakuha ng radius dyan. So, ang gagamitin mo lang naman na formula is yung stress. Stress formula, which is force over area. So, yan. Stress is equal to force over area. Ang stress mo is 0.62 and ang force mo is 53.5 times 1,000 para maging newtons all over pi r square para makuha yung r. So, yan. Yan, calculate nyo, makakakuha kayo ng radius na 165.73 millimeters. After that, punta ka na or balik ka na dun sa una mong formula which is T is equal to 0.564 square root of W over F1 minus R. Yan. Anong tawag dito? Substitute mo na lahat ng mga given dahil meron na lahat yan. And then, simplify, find our answer, 182.92. And, ano nyo, round off nyo to the nearest or higher. Round up nyo. So, 183 millimeters. So, yun lang yun, kadali. Yan, dahil tapos na, wala na. Wala na, ganun lang. Ganun lang kadali yung highway engineering final exam nyo. So, yan lang. Thank you. Bye.